Okay, so magandang hapon. So itong mga to, i-check ko pa kung kailangan kong diligan. Pero mukhang moist pa naman. Pero may mga lanta na dun, oh. Hindi ko sure. Kasi kahapon lang yan na i-transfer eh. So tingnan natin kung makaka-survive sila. Especially yung mga cherry tomato natin. Yan. Init din kasi kanina dito. So ayan. Dapat mag-transfer ako today. Pero yun nga. Hindi ko siya nagawa. So yan, mag-spray na lang tayo ng foliar natin, which is yung seaweeds organic spray natin para sa kanila. Yan. So dito, ito yung March 16 natin na tanim. Matagal-tagal pa yan, mga 2 weeks pa yan. So dito naman, naka-harvest na tayo dito ng kanina, yung 5, yung tinanim natin ng March 1. So in-harvest na natin siya kanina. Tapos ito yung March 6, ito yung susunod next week. So ito naman, yan yung March 26. So matagal-tagal pa yan. So isa sa mga gagawin ko ngayon, medyo late na nga nung umakit ako eh. Maglilinis ako ng mga container para mapalitan na natin, makapag-transfer na tayo. So dito yung mga scamander. So ipinamigay na lang din natin siya sa bumili sa atin nung Olmeti. So itong tatlo na to kasabayan nung dalawang yon. So 5 sila sa next harvest natin. In terms naman ng weight, merong isa doon na nasa 60 grams lang yung weight. So mababa yon, yun yung sa amin na. Pero average nasa 80. Nasa 80 pa rin yung average grams or nung mga tanim natin. So ayan, so may 10 tayong bakante. Hindi, meron pang pwesto doon na bakante. Pero yun nga, sinasabay natin siya sa cycle natin na pagtatanim. Para hindi na rin sagabal. Or hindi na rin masira yung scheduling natin. So dito naman, yung mga umusbong na mga shoots dyan ng amaranth, talaga natanggal yung mga kotilid yun. Hindi ko lang kung bakit. So dito naman, ito siguro diligan ko lang din to. Pero tingnan natin yung nandito sa loob. Ang nakakatuwa lang kasing i-check dito itong mga cucumber ko. Sa ngayon kasi ang bilis nilang lumaki. Kaya iniisip ko, baka maabot talaga nila yung height nitong konti lang yan eh, wala dyan. Maabot nila. Hindi ko pa alam kung paano gagawin, pero bahala na. So nag-harvest nga pala ako ng Thai basil, yan pinutulang ko. Yan, nag-harvest din ako dito. Ito tatanggalin ko na to. Palitan natin ito. O kaya yung nasa baba. Basta marami naman tayong pampalit eh. Maganda rin yung mga tubo nung nasa baba. Eh, may mga insekto. Ano yung gagamba naman yun? So hayaan na natin yan para maghanap siya ng insekto. So based dun sa mga nakita ko, dapat talaga namunga na itong talong. Pero di pa siya namumunga. Puro siya bulaklak. So, bala ko na siyang tanggalin talaga. Ilang beses ko na sinasabi pero hindi pa tinatanggal. Pero tatanggalin ko na yan. Tanim na lang ulit siguro tayo pag okay. Pero tatanggalin ko pero hindi ko pa siya papatayin. Baka ilagay ko doon. Or kung saan ko man pwedeng ilagay. Siguro doon. Pwede kong ilagay doon. Kasi yung dito, siguro mga herbs na lang. So ito naman, ito ngayon ko lang ito napansin eh. Hindi ko sure kung bakit biglang namatay. Pero parang ito kotilidon lang naman to, okay lang. Ay hindi, ito naman, ibon. Pinakapasok ko yung ibon. So, ayun. So talaga sa major problem natin yung ibon. Anyway, so ngayon, tiis-tiis lang muna. Pero pag napatuloy nga itong ma-open, tapos papalagyan na lang natin ng screen all throughout ng rooftop para hindi na sila makapasok. Palagay ko, may paminsan-minsan nakapasok talagang ibon. So ito naman, yan, lumaki na siya. So, ikot ulit natin siya dito. Kumakapit lang sila dun sa screen. Kasi nga
Diyan yung sikat ng araw. Kaya hindi ko naman sila masisi kung ba't dyan sila gustong kumapit. Pero ito mabilis lumaki. Yung mga ugat-ugat na tutubo sana. So far, ayan, magdidilig-dilig lang naman ako ngayon. So ito, hindi ko sure kung makaka-recover pa. Obserbahan ko lang kasi yung last time, yung dun sa kabila, naka-recover eh. Hindi ko to alam kung makaka-recover. Pero pinuno ko na yun ng nutrient solution ulit. Ayan. So ito yung Olmeti natin ng 21, March 21. Ito naman, Scamander nung 11. Pero pag kailangan na natin ng space, kunin natin yan. I-early harvest na natin yan. Mag-focus muna tayo sa Olmeti. So, napakita ko rin sa video na ito ba yun? Basta, nag-harvest na tayo dito ng buto. At ang next kong gagawin is makapag-video na tinatanim natin yung buto na yon ng Thai basil. Pero naka-harvest na dito tayo more than 100 seeds yung nakuha natin. Pero yan, marami pa dyan. Ayan, pag nag-mature. Ayan, kailangan brown. Konti na lang mag-brown na to eh. Pero may nakuhanan tayo dyan. So, marami na ulit tayong buto. At ito, malamang ito yung ipapalit ko doon. Pero tataniman natin ng panibago. Hindi ko sure, baka amaranth na lang siguro. Kailangan ko lang magpausbong ng amaranth. O kaya, bell pepper. Yun naisip ko, bell pepper. Kasi diba, nakapagpatubo na naman tayong bell pepper dito. So, gagawa lang tayo ng bell pepper dito sa location na to. Siguro isa lang, no? Ganyang kalaki. Isang bell pepper. Pwede. Para meron din tayong sa soil. Kasi ito nasa nutrient solution eh. Yun nga lang, ayun no. Napagtitripan kasi ng ibon, nakaka-bad trip. Ngayon. Ayan, so, yun lang naman update natin ngayon. Magpo-foliar lang din ako. Medyo mainit kasi kanina, hindi na ako nakaakyat. Tapos, maglilinis tayo ng mga container. Pakita ko lang sa inyo yung container. Ito yung mga container. Ayan. So, may mga excess nutrient solution pa yan. Bala ko pa rin gamitin niya, pero hindi ko i-reuse as, as nutrient solution ng mga bago. I-reuse natin pang dilig-dilig. Yan, pang dilig-dilig natin dyan. Pwede yan. Kasi may mga recently na, maganda naman ugat eh. So, yung kinukuha ko, may naiiwan na ugat dito. Yan, Yan, kita nyo yung ugat. Okay pa. Yan. Goods naman siya. Kratki tayo. Yan, kratki method din. Ugat. Ito pa. Ball. Ball. Pero alam ko ito, ugat mo ng Hindi ko lang kung yung red crystal natin. Pero, red crystal tsaka Olmeti yan. So, yun lang. Thank you very much. See you next update. Bye-bye. Hindi ko sure kung may update pa ako eh. Pero, ongoing pa tayo sa pagpapatubo ng mga bagong herbs. Yung chives, yung onion bunching, tsaka mint. Medyo ang hirap. Hindi ko sure kung paano ko siya papatubuin. Pero yun yung ginagawa ko ngayon. Yun lang. Bye-bye ulit.